video, naisipan kong kumuha ng or naisipan kong i-update yung birth certificate ko kasi yung birth certificate copy ko is luma na. Galing pa siya sa lumang agency which is NSO. Ang agency natin ngayon is PSA na. So, subukan kong kunin siya. Tapos ko naman siya within a day. So, basically, bago kayo pumunta sa agency, kung dito kayo sa San Fernando pupunta, need nyo ng appointment. So, pwede naman kayo mag-book ng appointment. Mag-schedule kayo ng appointment sa website nila, PSA. Search nyo na lang sa Google, PSA appointment. Tapos, once meron na kayong slip, parang schedule, pwede na kayo pumunta doon sa schedule date nyo. And then, so, pagdating nyo sa PSA dito sa San Fernando, meron silang 4 steps para ma-finalize or process nyo yung PSA birth certificate nyo. So dun sa first step po, pumunta kayo dun sa may window, sa may labas. Hihingi kayo ng number at saka ng form. So even though nag-fill up na kayo ng form online, mag-fill up pa rin kayo ng form doon sa PSA mismo. So hindi nyo magdala ng ballpen. Okay? May pipirmahan din kayo ng 2 beses. So as nakikita nyo dyan, nakatayo ako kanina, dyan pa rin ako sa labas. Hinihintay ko tawagin ng guard yung numero ko. So bukod sa schedule, ang schedule ko kasi dyan is 12:30, dumating ako ng 12:20. So waiting ako matawag yung 12:30. Tapos bukod dun sa 12:30, merong numbers pa na kasama. So waiting tayo dyan, tawagin ng guard. Ayan, so, ayan yung number ko. Tinawag na kami. Number 13 ako dyan. Pinapasok ako to proceed to step 2. So, mabilis naman ang proseso, guys. Yun lang, marami lang talagang tao nakapila, kumukuha. Kaya, medyo natagalan ako ng ilang oras. Sabi ng kapatid ko nung sila daw yung kumuha, full day sila. So, 8 ako lang dumating, tapos 5 yata natapos. So, gladly ako, ilang oras lang naman. Yan, so may kasabay ka dyan, bukod sa appointment, yung mga taong meron ng PhilSys ID, meron din silang hiwalay na pila. O hiwalay silang tinatawag. So, ayan yung pila. Okay lang naman yung pila kasi nakaupo naman kami tapos naka-aircon naman sa loob. So, hindi naman ganun ka hirap pumila. Ganon din naman sa labas, may electric fan sila doon, may mga upuan, hindi lang ako umupo dahil occupied na yung mga upuan. Tsaka tumayo naman ako ng mabilis lang, kaya okay lang yun. Yan, so makikita nyo, palipat kami ng upuan dyan. Palipat-lipat kami ng upuan dahil sa pila nga. So, bukod sa birth certificate, pwede rin yung marriage copy, marriage contract nyo, or marriage certificate, makukuha nyo rin dyan sa PSA. Ganun din yung death certificate, if I'm not mistaken. Ang nabasa ko dun sa may pader nila, ang pwede lang kumuha ng copies is ikaw mismo, yung anak mo, yung asawa mo, at saka yung parents mo. Yun lang ang pwede mag-process. So, ewan ko kung pwede pa yung iba like yung kapatid mo. I'm not sure kung pwede. Pero may nakasabay ako dyan, si kuya. Mamaya makikita nyo. Yung kasunod ko lang dyan. Kinukuhanan niya ng birth certificate yung kapatid niya rin. Merong kasamang letter of ano ba yan? Letter of authority. Parang ganun. Unfortunately, hindi tinanggap ni ate na nag-process sa step 2. Ayan, step 2. Screening. So, ang gagawin niya, isa-check niya lang yung form na pinilaban niyo kung tama ba o kung may kulang. Yan. So, to continue yung story nung
kapatid na kumukuha ng birth certificate. Hindi siya pinayagan kasi ang gusto daw sa PSA dapat detailed yung letter of authority. Hindi kasi naka-indicate doon kung anong papers yung i-request. So yung birth certificate di nakalagay. Ganun din yung na-mention yung office, hindi sinabi kung anong office. So dapat sinabi niya doon is PSA office, San Fernando branch, parang ganun. So pinabalik si kuya. Sabi, gawin ulit yung letter of authority. Tama ba? Letter of authority ba yung tawag doon? Hindi ko alam, basta letter na indicating na pumapayag yung kung sino man na i-process yung papers para sa on behalf of that person. So ako dyan, kulang ako ng isang pirma sa likod, so pinapirma ako ni ate. So yun lang, after pumirma, pinapunta niya na ako dun sa step. Kaya number 1. Ayan, step 3. So, step 5. Pinapunta niya ako sa step 3 to get another number. Yung number na ibibigay naman ni Kuya dyan is for payments. Thank you. So, may hiwalay na number for payments. Yung payments area, yan dyan. So, dyan sa payments, may nag-roll call dyan. May nagtatawag ng number randomly or by batch. Yan. So, meron ding upuan dyan. Pwedeng habang naghihintay. So, hindi siya ganun ka-discomfort para sa atin. So, yan. So, wait lang. May screen sila dyan pero hindi ko masyadong gets kung nasan yung roll call dyan. Kaya siguro merong taong nagtatawag mismo ng numbers. So, 04460 yung sa akin. Medyo matagal-tagal pa. Yeah, so, yan yung mga window for payments. So, ang binayad ko dyan is 155 for one copy of birth certificate, PSA birth certificate. Pero nga sumigaw na isa dyan, ng pagkaupo ko may sumigaw na success daw. Siguro nahabaan siya sa pila. Sumigaw siya ng success. Tapos medyo madami rin tumawa. And so, yan, iba-iba yung mga tao dyan. Merong mga, hindi lang San Fernando. Merong ibang lugar na malapit. Mabait naman yung pakikitungo nila dyan. Iba yung mga security guards. Ayos naman tanungan. Kung meron pa yung hindi naiintindihan. Bait naman sila. Ganun din yung mga staff. So, upo na ako sa harap dyan kaya medyo lumapit yung camera. Yun, so bukod dun sa letter, like for example, ipangkukuha nyo ng birth certificate copy yung kapatid nyo, make sure na kompleto yung details sa letter. Also, you need the photocopy of their ID, tsaka yung original ID mismo. Kasama na ikaw rin. Don't forget to indicate your name dun sa letter also. At yung firma nung nagpapakuha. So, tatawagin na ako dyan. 446. Ayan, so, pumila na ako. Nag-wait ng konti. Okay ng chan ko. So ako na, hindi ko na hinarap yung camera dun sa baka mamaya bawalan nila ako. Hindi rin magandang etiquette yung kukuhanan mo ng camera yung mga staff nila.
So hinarap ko na lang sa akin yung camera. Buti nga hindi nila ako binulyawan or sinuway. Ayan, so ayun, pagkatapos magbayad, pupunta na sa releasing, which is the last step. Kung saan kayo kumukuha ng PhilSys ID, doon din yung area ng releasing. Ayan, releasing area. So sa left side dyan, wait, pag umupo, doon yung left. Ayan, so pagkaupo, left side dyan, dyan sa may left side yan, dyan yung kuha na ng PhilSys. Kumuha rin ako ng PhilSys ID recently, pero hindi ko pa natatanggap. So, balita ko medyo matagal-tagal lang waiting doon bago mo padala. Yan, so dyan, meron ng display. Titignan mo na lang talaga kung yung number mo is naka-display na. Mabilis din ang pagkuha ng ID dyan. Sobrang dumating kami ng 8 AM, natapos kami siguro wala mang isang oras, nakauwi na rin kami. Ang matagal lang talaga is yung deliver ng ID mismo. May mga bumabalik pa dyan, 1 year. After 1 year, bumabalik sila to follow up yung ID nila. Ayan, so ayan yung display, makita mo yung mga numbers dyan. So, 446 pa yun sa akin. 432 pa lang yun nandiyan. Ayan, so sa number 13, dyan i-release yung birth certificate o yung document. So, naabutan din pala kami ng ulan dyan. Ako lang pala, sorry. Naabutan ako ng ulan dyan. So, after kong kumuha or after ma-release ng birth certificate ko, paglabas ko umuulan. So, pila-pila. Yan na yung huling step. Step 5 yata yung step 4. So, kayo guys, make sure na updated lahat ng documents nyo. So, unahin nyo na yung PSA. Madali lang yan. Magagamit nyo yun sa pag-apply ng trabaho. For the record na rin, kapag kinakailangan, meron kayong birth certificate, diba? Tsaka mag-check nyo na rin, baka mamaya yung document nyo may mali. Like for example, mali yung spelling, mali yung pinanganak ka pala ng ibang taon, or ng ibang araw. So, make sure get your copies. Sa school din, kailangan ng birth certificate ng alam ko. So, make sure may copy kayo. And then, if you're planning on going abroad, Canada, or any abroad, any country, so, kailangan nyo ng birth certificate. Pag mag-a-apply kayo ng visa, mga Sabi mo na, sir. yan. So, kailangan nyo ng ID dyan. Ang ID ko, meron ako is UMID lang. Hindi ko na pinimita yung passport ko kahit dala. Thank you. Ayun. So, tapos na guys. Yan na yung birth certificate ko. Wala masyadong pinagkaiba yung birth certificate ng NSO sa PSA. Yung logo lang talaga yun. So, yung logo ng NSO yung nakalagay. Tapos sa PSA yung nakalagay. Pag doon wala na. Parehong-pareho. Magkano ang gamak do, Koy? Ang gamak do? 40? Ay, Macdo. Yan guys, nanabutan tayo ng ulan. Ewan ko pag narinig niyo ako kasi nakalimutan ko na naman yung mic ko. So, magpapahatid ako sa mga malapit lang. Malapit lang yung bahay namin dito sa PSA. So, itong lugar na to, andito lahat yung mga agencies like SSS, hanggang NBI. So, yung BIR medyo dun pa. So, hanggang dito na lang yung vlog, guys.